Mga kapatid, bukod sa habagat ay may mga bagyo na ang binabantayan ng Pag-asa. Para sa mga detalye ng mga weather systems na yan, makakausap po natin si Pag-asa weather forecaster Chenel Dominguez. Magandang gabi, binibining Chenel. Si Lord po, Mayan at si Johnny. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay. Thank you for joining us, ma'am. First question po, dahil medyo marami kaming tanong sa inyo. Latest rainfall warning po, ano ang inaasahan natin tomorrow? Anong areas ang sakop ito? I'm sure may mga kapatid pa tayong gising by this time at gustong malaman kung tungkol dyan sa gaano karami yung ulan, ano ang covered. At ito po ba'y habagat pa rin o kasama na dito yung pinag-uusapan nating bagyo? Yes po, so inaasahan pa rin natin, malaking bahagi pa rin ng Luzon na makakaranas pa rin ng maulap na papawirin. Pero less na po yung mga pag-ulan dahil meron tayong bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility, which is nasa West Philippine Sea. Sa ngayon po, sa kanya po nagiging concentrated o sa kanya napupunta yung mga habagat po ng mga ulap ng habagat. Kaya yung mga pag-ulan po natin is nagiging offshore naman na din po. Pero meron pa rin naman tayong habagat na inaasahan natin bukas, magdadala ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan po. Pero more on dito na po sa western section nating bansa, particularly Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Dito sa Metro Manila, posible maging maulap pero meron pa rin tayong mga pabugso-bugso na malalakas na pag-ulan. Ito pong bagyo na nasa loob ng ating PAR na si Neneng ay wala pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patungo ito dito sa may Taiwan. Okay. So, ma'am, maghapon po ang ulan bukas kasi kanina po umaraw and then hapon lang ulit umulan. Hanggang ngayong gabi. Yes po, tama po, ganun na po yung magiging pattern po natin. Usually po, pag may habagat season po tayo na pahina po, medyo may mga pag-ulan tayo na madaling araw, araw po ng umaga, and then may mga possible na pabugso-bugsong pag-ulan na naman pagdating ng hapon at saka sa gabi. So mali po yung mag-assume na porque maaraw po ngayon, ganun din ang weather bukas. Kasi malamang po, marami pong either magka-cancel ng plano or itutuloy po yung mga plano nila. Yes po, so pinapayuhan po natin yung mga kapatid po natin na nakikinig ngayon na planuhin po natin na maigi dahil posible pa rin po yung mga pag-ulan bukas. Though, lessen na po siya compared nung Monday po. Ma'am Chanel, pa-abiso lang po. Ano po yung kaibahan ng pag-ulan na dulot ng habagat para sa ano lang po, no? Para sa impormasyon po ng kaalaman po ng mga kapatid natin? Ang Yes po, klaseng ulan ng habagat versus yung ulan po na dala ng bagyo. Okay po. So kapag meron kasi po, para mapag-compare po natin sila, lalo na po pag ang bagyo is landfalling, mas destructive po ito dahil may kasama po itong malalakas na hangin at may mga pag-ulan. Ito pong habagat kasi, nagkakaroon lamang tayo ng enhancement nito, yung magiging malakas yung habagat. Kapag meron po tayong malalakas na bagyo na nasa loob ng ating PAR, lalo na po dito sa northeast section po ng ating PAR, or mga nasa labas, sila po yung nagpapalakas ng habagat. Unlike, parehas naman po sila nagdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Unlike lang po dito kay habagat, dapat po may driving force po siya para maging malakas. Hindi po siya magiging malakas kung wala pong bagyo na humihila po sa kanya. Oo, sundot lang ako. Uho ba, Ma'am Chanel, na yung bagyo daw ng habagat ay mabilis sa titila, tapos babanat ulit sa titila? Parang ganun ho ba? Yung ulan. Usual pattern po niya, ganun po talaga po siya. Ang sa bagyo naman ay tuloy-tuloy lang na mahangin. Ganun po? Opo, tapos daan na po siya, yung kanyang peri-peri po, hihina na rin naman po yung epekto po nito. Ma'am Chanel, Johnny Alipon po. Yes po. Tama po ba na may isa pang bagyo na binabantayan na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at ano ba ang direksyon neto kung saang parte po ba ng bansa natin to dadaan? Yes po, actually meron na tayong 3 binabantayan po ng Pag-asa. Una po, yung nasa loob po ng ating PAR na si Neneng. Pangalawa, yung nasa West Philippine Sea po natin na inaasahan po natin na hindi naman papasok ng ating PAR at patungo ito dito sa may Vietnam. Samantala, meron din tayo nasa labas naman po, east naman po ng next week po na hindi natin inaalis yung posibilidad na pumasok ng ating PAR. Ngunit dito lamang ito sa ating boundary ng ating Philippine Area of Responsibility at hindi rin naman magkakaroon ng landfall scenario at mga tropical cyclone winds. Ang kaso lang po, dahil nakikita po natin magiging malakas na bagyo din po ito, magkakaroon po muli tayo ng enhancement or paghila ng habagat. Yeah. Go, Mayan. Sige, isa. Sorry, makulit. So si Neneng ay nandito na.
Opo, nasa loob po ng Okay. ating par. And then, the next week, yung nandito sa West Philippine Sea, wala ito. Mukhang hindi papasok, ano? Pero yung Opo. nasa east ng Philippine Area of Responsibility, ito yung possible na pumasok sa atin by next week. Opo, Tama? yes po. Yun po, hindi po natin inaalis yung posibilidad po. Pero kung papasok man po siya or hindi naman po natin to yung nakikita na magla-landfall. Ah, okay. Alright. Oo. Ma'am, hanggang kailan magtatagal daw itong maulang panahon natin? At may technical question sana ako eh. Go. Yung tinatawag Kaya nilang niya yan. moisture conveyor belt na napag-aralan po ng mga scientists natin na napakahaba raw pala ng tinatawid nitong mainit na hangin mula pa pala sa sa almost sa Arabian Sea, sa Yes Middle po, East. tama po kayo Opo. dyan. Yes po, kasi ngayon po, maalala din po natin, panahon po tayo ng tag-ulan at parang din po tayong El Nino po sa ngayon po. Nagiging factor din po yun. Sa ngayon po kasi El Nino, isa po niyang kanyang magiging epekto is mas malakas po yung ating southwest monsoon, lalo na yung mga bagyo po natin ay nandito lamang po sila. Hindi po nagla-landfall yung mga bagyo natin at humihila lang po ng malakas na habagat. Pero yun po, para sa mga kalaman din po natin mga kababayan, ngayon po magiging maulan and then pagdating po ng mga November, October, less rainfall na po ang maaasahan natin dito sa ating bansa. Oo. Ma'am, bago ka namin pakawalan, malalaman po ba namin or kahit papano, bibigyan niyo po kami ng idea kung gaano ho karaming ulan yung ine-expect pa natin at least tomorrow or in the days to come? Kasi dito sa data na binigay sa amin, yung kahapon po pala ay kalahati noong kung gaano karami yung sa Undoy. So, Yes. that's really, much. Kumbaga, matindi po yung kahapon. So, yun po yung mga delikado talaga for baha. Yan po ba pwede niyong masabi sa amin beforehand? Kung mauulit pa. Sa ngayon po, wala po tayong talagang masasabi na exact amount po. Meron po tayong estimated, posible pa rin naman po yung 50 to 100 millimeters of rain po dito sa may Metro Manila at yung mga karatig lugar po natin bukas po. Pero sa yun nga po, dahil po yun sa bagyo po na nasa labas po ng ating part dito sa West Philippine Sea, hinihila niya po palayo sa atin yung habagat. Kaya posible po mabawas-bawasan po yung mga pag-ulan natin starting Thursday evening po hanggang sa mga susunod na araw. And then next week po may pag-ulan po ulit tayo dahil po sa enhancement naman nung paparating nating bagyo. Parang may personal na galit sa atin yung habagat at yung mga bagyo. Tsaka usually talaga yung mga walang pangalan, ma'am, yung mga habagat, yun talaga yung Malakas. malakas eh. Oo eh. Pag bagyo kasi, doon ang delikado naman pag bagyo, yung hangin. Opo. So pag tumunog yung ng NDRRMC, Oo, seryosohin na yun. Oo. Tama Kasi po, naalala tama mo po. sa Senado, sa impeachment, tumunog eh. Opo. Yes po, Sabay-sabay lahat dagdag ko lang din po kasi Yes, kaya mabilis na rin po tayong magbaha dito po sa atin, lalo na sa Metro Manila. Dahil ilang linggo na rin po tayong inuulan, kaya saturated na po yung ating mga kalupaan, hindi na po nakakasipsip po ng tubig, kaya mabilis na rin po magbaha yung mga kalsada po natin. At mas delikado sa landslide. Opo. At again, hindi natin kailangan ng bagyo, yung isang enhancement lang ng habagat na umiiral, plus kahit yung napakahinang dumadaan lang na tropical cyclone sa labas, kahit, di ba ma'am, talaga may epekto na po yun talaga. Opo, opo, Hinahatak. Opo. Okay. Ma'am, maraming salamat sa inyong oras. Pag-asa weather forecaster Chanel Dominguez. Sabihin ko sanang good night pero wag din po muna kayo matulog. Mukhang magmamonitor si Ma'am eh. Maawa ka na makikinig. Hindi, I think night shift si Madam eh. I think night shift siya eh. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.